Ganun-ganun po yung paa niya. Mamaya po, sabi niya Mama, may kumagat sa akin, malaki. Di dumudugo, ginawa namin. Nilabas ni Mrs. doon, hinugasan yung dugo. Tapos iniupo. Yun namang supa, pinabaliktad agad, wala namang ahas. Di ang ano ko, dalhin agad yung anak ko sa pinakamalapit na manggagamot kung sino ang magaling. Basta mula po dito. Kaibigan, papunta po tayo uli ng Tayabas, Quezon. Sa pangalawang pagkakataon po, halos magkasabay na nangyari pala yung insidente. May nakagat din na bata, 10 taon po. At ang nakakaalarma po mga kaibigan, sa loob po ng bahay nangyari na nakagat yung bata. Nagpapahinga po sila mag-anak ng makagat. Ito po ang tatay at ito po sila, sinundo ako. Kuya, ano pangalan niyo po? Greg po. Greg. Oh, sige po, isalay sa inyo yung nangyari. Yung konting nangyari, yung buod lang po. Yun pong kami, di pagkakain po ng hapunan, nanood kami ng pelikula sa cellphone dahil wala naman po kaming kuryente. Opo. Meron po kaming pinaglumaang sopa. Pag ganun lang po yung anak ko sa dulo ng sopa. Kuya, koy. Oo, maya-maya sabi, Mama, may kumagat sa akin malaki dito sa ganito. Di ang ginawa ng misis ko, hinugasan dahil may dugo. Pagkahugas, hindi upo lang siya. Tapos sabi niya, maya-maya, inaantok na siya. Di ang pumasok sa isip ko, dalahin sa pinakamalapit na yung tawag ay magtatawa. Opo. Di dinala namin, mga 10 minuto lang yung lakad. Wala na, ganun na. Wala na malay. Hindi na nakakasurvive yung ano ko. Talagang ako, magulang, siyempre alam ko kung buhay pa o patay na. Yun, inuwi ko na. 10 minuto po. 10 minuto lang halos ang nilakad namin. So mga kaibigan, tignan po natin. Talagang napakabilis ng pangyayari. Ang sabi ko nga, para kaming kinidlatan sa isang kisap mata, wala, ganun agad yung ano ko. Kaya sana, kung yan para sa ano, ang hiling ko kung makakarating sa kinauukulan, ay bigyan naman ng aksyon yung kagaya namin. Nasa linang kami, alang hindi naman kami makatira sa bayan, wala kaming lote para sa bayan. Kung bagamat kami nasa gubat, may pundo naman ng gobyerno siguro sa ganyang pamamaraan, ay tulungan naman kami, hindi lang ako, yung mga kagaya namin, nasabi nga lang ay naninira ay sa mga parteng magubat. Dahil paano naman, kagaya ko, nawalan ako ng anak, ganun din mangyayari sa iba. Nakakagawa nga sila ng paraan sa mga malalaking kagastusan. Isa kami sa ganitong maliit nila umpisahan. Yun lang ang ano ko, dahil talagang masakit sa loob ng isang magulang na kagaya kong ganyan ang nangyari. Yun lang po ang aking ano. Kaya po salamat po sa inyo kung matutulungan nyo ko at makakatulong din tayo sa iba. Sa aming dahil sa inyo ay marami na ang hindi madidisgrasya. So ganito po ang gagawin natin. Punta tayo ng Tayabas Search and Rescue. Pagkatapos magbabahagi tayo ng snake awareness sa kanila. Na yun lang ang naisip natin na paraan. Parang sa ganun, magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa mga ganyang klaseng insidente. Dahil nga po, napakalayo ng anti-venom vaccine. Prevention is better than cure. Yun po ang tandaan natin. Tara po. Yung anak ko, muntik na rin makagats ng ahas sa loob ng bahay namin. Pasalamat lang ako kasi nandun yung alaga akong pusa at siyang nakapagligtas sa akin. Mga kaibigan, nandito na tayo sa lugar. Ay, kuya, Bale, kakandak siguro muna tayo ng ano. Sige sa anak ko. Kakandak muna tayo ng awareness. Bago, pagkatapos ng awareness, saka tayo sa search and rescue. Kita nyo mga kaibigan, maraming tao. doon po tayo sa kabila, ma'am, is yung sa hall ng kabila po. Dito lang sa kabila po na yung sa snake awareness. Ibig ko sabihin yung isa sa mga kakain mo. Kakain mo na ba tayo? Saka tayo babalik ulit pa ba yun? kain mo. Sige.
sige, sasabihin ko. Ay, bebe. Siya si King Cobra. Hello. Hello po. Tara po. Ay, yung cellphone ko lang isa na. Ay, nasa sasakyan. Ay, doon na po yun. Idadali mo. Utang ka na. Bakit kayo? Nakita rin ang huli ko ano. Oo, galing. Shoutout ka te. Ahas, ano? YouTube yan. Galing naman ninyo, ano? Cobra King. Barangay Bagyo nila. Sa TV, tayo ano? No, panood ko na sarili mo. Kaway. Karot kang nakasulat. Hello po. Magandang umaga rin po sa inyo. Magandang umaga po. Ito po ang mother ko. Hello po. Siya si King Cobra. Cobra King. Kasi yung dalawa niyang anak. Dito po tayo. Ito po yung aking nuno na may bahay din may ahas. Lola. Nunong bagang. Dito po tayo. Dali po. Hello po. Kuhay po kayo. Shoutout po kayo. Hello po. Ay, pasuyo doon ng kanin. May ahas na yun. Ito ang nanay niya, asawa niya. Bakit? Sabi niya, Relax lang. Relax lang. Relax lang. Oo, relax ka lang. Nandito na sila. Ano ngayon po? Part Ika. Siyam. Siyam. 9 days po. 9 days. Mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay ng nabiktima ng cobra or dun sa bata. Ipasyam niya po. Apo, pasyon. Pasyam niya po. Po yung nanay nung Siya yung mother. nung namatay. Kung nangyari na eh. Ikaw, tita. Pwede ma-interview ka na yun. Ano po yung nangyari po nung Yung po yung nanonood po kami ng ano, sila ng... Okay lang. Kaya nyo ba na yun? Siguro yung tatay na lang kausapin natin. Yan po. Naalala si nanay. Kaya si nanay, masakit ang dibdib niya kanina pa si tatay na lang kausapin Tubig nga, natin. tubig. Kaya mo tubig sila. Bro, pwede mo bang ilahad yung nangyari po? Doon tayo para sa bahay mismo para ano, makita ng mga tao yung Ito po yung loob ng bahay namin. Kami po ay walang ilaw o na kuryente. Ang ginagamit po namin, yan lang solar. po. Tapos kami po, edi ito, kailangan. Saka saan niyo po ba sa para? Dito po may sopa. May sopa po dito. Sama-sama kami nanonood. Nandito po yung cellphone. Tapos yung anak ko po, nandito sa mismong dulo ng sopa na to. Pag ganun-ganun po yung paa niya. Mamaya po, sabi niya Mama, may kumagat sa akin, malaki. Di dumudugo, ginawa namin. Nilabas ni Mrs. doon, hinugasan yung dugo. Tapos iniupo. Di namang sopa, pinabaliktad agad, wala namang ahas. Di ang ano ko, dalhin agad yung anak ko sa pinakamalapit na manggagamot kung sino ang magaling. Basta mula po dito, 10 minutes lang namin nilakad. Harang hindi na po siya umabot din ng buhay. Buhay man, kaya lang konti na lang ano. Binalik ko na rito, wala na eh. Pero talaga pong nandito sa loob ng bahay siya natuka. At yung pong ahas na sa palagi ko nakatuka, nandyan po lang sa ilalim. Na-trace na po namin. Ito po yung... Yan po yung anak ko na binawian ng buhay ng isang halimaw. Halimaw na po ang tawag ko dun eh. Kasi hindi na po siya nakakilala ng ano, parang talagang masakit po ang katotohanan. Na salamat po sa inyo na nang dahil siguro sa inyo makakarating sa gobyerno ang aking halubin na sana po yung mga kagaya namin ibigyan din naman nila ng proteksyon na sa mga ganyang bagay kami makalaban. Hindi yung ganyan na lang po ng ganyan ang mangyayari. Parang inaagawan na lang kami ng buhay. Yun lang po at maraming salamat talaga. Sana wala nang ibang maaksidente pa rito. Salamat din po at yan, anak ko po siguro ang magiging dahilan o daan para sa mga bagay na yan at nang makarating naman nga sa sinasabing kinuukulan. Nakakaawa po, nakakaawa ang isang kagaya ko at sana po wala nang iba
na mga aksidente pa nang sa inyong tulong o dahil nga ng Panginoon ay kayo ang daan din para sa mga taga rito. Dahil yung pong nakagat na sinasabi nyo, barangay din po na nasasakupan nyo ng Tayabas. Yun po ay 30, ito na pong anak po ay 31. Hindi ba? Ito po yan, dito po yung loob ng bahay ko. Siyempre kami, andyan po yung aming mga, wala namang paglalagyang iba, kaya nandyan lang po yan. Pero ito po, mga twice a month, yan po yung ginagalaw-galaw ba namin. Nililinis, kumbaga, nililipat-lipat ng pwesto. Ito po yung butas. Diyan, may butas diyan. Tsaka doon, sa kabila. Titingnan natin ang Butas yun. Lungga. panguli ko, Iman. Oo, makalungko ang pagkano. Oo, tignan natin. Wala na ano? Wala na ulit. Sagad mo na nga. Klasin pa ka ng mula sa'yo. Yung natabunan mo isang... Andyan yung clip natin. Na. Okay. Papaganin. Yun pa, dami dito. Hindi pa. Maliit lang, pero cobra. Ha? May cobra Nanganak na dito yata. Nagpisahan na yata dito. Dito. Sa'yo mo dito. Ganyan. Saan? Dandaan lang pre kasi matitirat masyado. Kung ang timba, timbang mataas. Timba daw, mataas. Tsaka yung Pisay mo dito. Hindi. Napisain mo dito. Yung clip na may kikuha. Tira. Tiga lang. Babatay mo na ito po yung clip sa kabilang. Paangat mo. Okay. Ano? Oh, bantay dinay. Dali na. Yan, bantay Kapan dyan. meron sa labas ha? Yung mga ibang lalabas dyan. Patuloy na kung kaya nyo. Pre, dandaan lang ah. Matalo. Para Maliit lang naman ito. Ito ba? Siya mo, Mga kaibigan, nakakuha tayo ng isang baby hatchling cobra. Ayun oh. Ayan po ay almost 2 weeks na po yan, 2 weeks or 3 weeks old. Ito. Ilawan. Yan. Sige, meron pa. Ano cobra ka? 2 or 3 weeks po yan. Sadly po yan, hindi pa marunong mangagat. Mamaya ipapagdademo ko. Hindi pa yan marunong mangagat. Kasi may laman pa yung loob niyan, may laman pa. Yung kinain niya, nasa itlog, meron pa. Mamaya i-demo ko yan. Ituturo ko sa inyo kung paano. Ibahin natin, marami pa yan. Ito kasi patong doon siya sa dati. Yung mayor na chlorine dati. Baklas natin. Dito ka. Ikaw naman ang magawa. Yan o, naguho eh. Malambot, lalo. Ayan o. Ayan o. Butas siya, no? Nagkaroon lang. Yun na meron. Ayan o.
Ayan o. Ayun yung timba. Dali. Timbangan yung ano, may meron. Dito, meron na naman. Akin na, timba. Oo. Hindi nakikita yung pinaka ano. Oh, Nakahuli pa, magpunta ka. Di ba yung Ay. ano na rin, paalam mo kaya May nakita tayo isang maliit ulit. Okay, go. Baka dalawa na ng hooding hatchling. Sunod dyan, nanay na. Ay, nanay na. mahuli pa tayo. Dalawa na ano. Dito nga. Pre, dito yan. Hindi lang, ganun. Kaya lang, pag yung kaibigan natin dito, wala bang sub dito? Sub. Sab. Dito na na. Hindi lang yung ito, marami kasi lang na. Dito ka lang yan. Diretso na yan dito. Hindi na yan. Kontrahin mo na dyan. Salutin mo na dyan. Baklasin muna natin lahat to para makita natin kung saan yung buta saka natin hukayin. Yan ang muna. Balatan muna natin, balatan. Wag. Ayan. Para dumaan yung hangin. Init nga naman. Nagsakit. Video. Pero pa nandito na. Andito na po yung ano, yung hinahanap natin. Parang maliit. Kunin mo nga yung ano, bareta. Tabot. Bareta. Bareta! May iniikutan pa yan dyan na ano. Iniikutan pa nga to. May iniikutan pa yan. Yung bareta. Bareta muna dito. Pagkakasyahin ko lang tong clip. Guys. Hindi, ikot na yan. Pag umikot yan, kawanin. May iniikutan pa yan. Sabi na order na. Ako na kaya anak. Sabi ko dito, baretahan. Meron kami ng sunod ko na ano. Maliit. Yan o. Ay, maliit yan. Yan. Maliit pa. Sige lang. Baka kasawa lang yan, kasawa. Galit ka galit, oh. Agusin. Galit? Oo, haba. Pero maaaring ito yun. Maaaring ito. Bilas! Ito na ba yun? Ito na ba? Tingnan mo ka. Alam mo. Ay, hindi yan. Maliit yan. Ayan na nga. Ha? Ayan na nga. Magbalat. Dilaw. Naglululo. Bagong balat eh. Kukain pa natin doon. Tignan natin ba? Palabas mo dito. Ale. Parang hindi yan. Parang maliit yan. Maliit bilas yan. O, dinanapan natin yung isa pa. Ay, yung sa nakikita kong pinagbunuhan dyan. Ikaw mo yung ano, katsa? Imang at siya, Iman. Isa na katawan? Parang mo tayo mga buo, no? Bagong balat eh. Ano mo kay Dok? Tingnan mo. Ayun, ganito ko lang. Ganito. Dito pa yan. Hindi pa to, bro. Marami pa. Agad, natanggal ako. Asan yung si Iman? Bilas, Arben! Bilas! Tingnan mo. Ha? Hindi yan ah. Hindi yan, maliit yan. Hindi pa pare. Ano yan? Maliit pa. Marami pwedeng magkasama pa. Ganyan ka na Huwag paraanin niyo yung may dala ng katsa. So, ganyan ka na yung ano, pabundad yan. Sa may kabitang yan. Maliit pa yan? Hindi nakita ko. Ay, ganyan mo yung dali. Marami. Hindi pa naman tayo tapos mga kaibigan. Huhukay pa po tayo.
Dahil ito pong flooring nyo ay pinagbahayan talaga ng mga cobra. Puro butas. Ang katunayan po ay ang mga nakukuha nating mga maliliit na cobra. At itong babaeng cobra, at titignan pa po natin dyan, baka meron pa pong kasama. Paki-safety anak kung sa lalagyan natin. Okay, diretso operation po tayo mga kaibigan. Go! Malay mo na. Nandito din yung lalaki. Mga kaibigan, tingnan ninyo yung nangyaring damage na dahil sa paghahanap. Ito po yung damage na nangyari sa paghahanap ng cobra, mga kaibigan. So nakita nyo talagang dinimolish na lahat ng mga flooring. At awa naman po ng Diyos, nakakuha po kami ng siyam na hatchling na cobra at yung bali isang cobra nga adult. Hindi po namin tiyak kung yun nga ang nakakagat, yung cobrang nahuli naming adult, at hindi pa rin naman namin na prove kung lalaki ito o babae. Tingnan ninyo yung mga na-damage namin. Ayan. Ayan. Dito po nahuli yung cobra, oh. Dito po nahuli yung cobra. Ayan. Bali natulog pa raw rito yung mag-anak kagabi. Nasa uluhan nga daw yung nung tatay yung cobra, yung pwesto ng cobra. Ayan po. Maliliit po. Tapos dito namin nakuha yung maliliit. Yan, dito sa place na to. Naglabasan po dyan. Makikita nyo naman sa vlog. Ayan po. Ayan. Magulo po kasi talagang inaluwat namin yung lahat ng flooring. Okay na kaya yun? Oo. Tapos ito po. Ito. Wala na. Ito po yung yung mga itlog. Ganyan pala yun. Comparison po natin, ito yung dating shell. Kailangan wala. Ito yung bagong slugs. So ibig sabihin, may napisa na po dati. May napisa na po dati. Tapos ito po yung mga bagong pisa. Ayan na po sila. Ayan. Sandali. Huwag mong istorbohin. Yan mo lang kumalmante. Kakamayin ko. So ayan po. Parang wala naman. Sundok na lapat na. Kitang. Yan po. Lapad. Para sa inyo yung spot. Yan po. Paano pag lumaki pa yung daming yan? Paano kung nakalaki pa yung daming yan? So mga kaibigan, itong mga hatchling na to, kukunin natin at ita-turn over na rin natin sa kinuukulan. Baka hindi pa nga na-trace yung masyado yung iba eh. Ano, kasi maliit siya, baka nakapasok pa doon sa mga malilit-lit. Di ba ka pwede ding Labasan na. Ilalabas na yan eh. Kasi di ba may lumang mga itlog tapos di wala naman tayo nakita. Laki natin, isa. Nabibilang. Dalawa. Oop. Tatlo. May kamandag na rin yung ganyang kaliit. Meron po. Tatlo. Nakakit kang baho-baho. Siya itim, siya dilaw. Oop, natik na ako. Bundag na rin yan. Apat. Apat. Parang nabalda yung isa oh. Hindi po, natamaan ng piko yan. Oo. 5, 6, 7, 8 pa. 8. 5. Ay tama-tama, 8 na lang yung anak ko. Baka ubusin niya yan. Kung nakalaki, kung makakalaki yan. Oo. 6. Dapat doon ang lig niya sa isa patay.
Halimaw talaga. Tapang. Sisi Yeah. pa lang yun, no? Ito, yung pang-walo po tinamaan ng Pico. Naka-aerobrake? Ayun yun. Kagat eh. Nakagat doon sa... Ang tapang yun. Tinipita mo, Joy. Akin yung clip. Papitan po tayo mo sa loob. Kami ilagay mo sa baba. Ako magsisilid doon. Ibibidyo ko. Nandudura. Ayun nga. Parang malakit nga. Lalakit nga. Pag nalakit ang liig, nalakit din ang katawan mo. Idol, yan na yung sinasabi niyo na king. Hindi pa. Hindi po. Naka-Philippinensis lang to. Ayan o, kumagat na siya o. Mga kaibigan, ito po yung nahuli nating cobra. Ayan. Kung bakit nanlalabo ang mata niya, kasi po ay magseshed po siya. Pag masdanin niyo ang pangil niya oh. Maglululo. Ayan oh. Yun ang pangil. Ito yung venom. Yung pangil po niya nandun pa eh. Nandito pa sa bagang niya. Kalukuhan ho yung sinasabi ng iba na ang palatandaan ng nakakagat na cobra napuputol o nababali ang pangil. Hindi ho yung totoo. Misleading yun. Kasi po kung makikita nyo ang pangil ng cobra ay flexible. Ayan o, flexible po yan. Ayan, flexible po yan. Hindi yan basta nababali kung hindi mo sasadyain putulin. Kaya wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na yung cobra pag nakakagat napuputol ang pangil. Hindi yun totoo. Pahanga lang ho yung mga ganun. Ayan po. Kasi flexible ho yan oh. Mahirap yan maputol. Ayan oh, mahirap yan maputol. Oo, kaya delikado. Kasi minsan nagde-detrol yan. Hawak mo dyan, umikot siya. Hindi mo hawak dito. Dali ka. Matatamaan ka ng tingo. Tingo yung yung pangil. Man. Ayan. Malaki din mo. Oo, to, nasa 1/4 na po ito eh. So mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating search and rescue at ang ating taos-pusong pakikiramay kay boss na ayun nga na hindi man nating kagustuhan ay isa sa mga naging biktima ng kamandag ng cobra. Mga kaibigan, nakita nyo naman ang uri ng mga pamumuhay ng mga halos nabibiktima ng kagat ng cobra. Sila po ay mga farmer, mga mahihirap na tao po sila. Gusto lang nilang mabuhay na maayos. Tayo naman po bilang mabubuting puso, tulungan natin sila. Kahit makarecover man lang sila, nakita nyo naman po yung nangyari dun sa flooring. Kahit na labag sa loob nila na ipagiba yun. Dahil kagaya niyan, wala silang tutulugan ngayon, ay napilitan silang ipagiba ito. Kakalibing lang po nung kanilang anak. Ngayon po, kami po ay kumakatok sa inyo mga puso na sana po itulungan nyo silang makarecover. Kahit yung pang lang dun sa semento po na nasira, mga pang flooring po. Hindi naman po kami naghahangad ng maraming tulong. Yung katamtaman lang pong galing sa puso ninyo, yung pagpapahalaga po ninyo sa amin. Ayan. Maraming salamat sa iyo, boss. Anong masasabi mo? Ayan. Yan na po sa lahat ng taong nakiramay habang nakalamay po yung anak ko. Hanggang sa ngayon po, naipalibing na namin. Marami pa rin tao na sumusuporta sa akin. Kagaya na Timean, Madre, tsaka mga ibang kaibigan namin sa labas. At tsaka po kayo, sir. Talagang malaki salamat ko sa inyo dahil yan po pala ay marami pang po perwisyo dito sa bahay ko. Dahil dyan na sila nakatira. Siguro sa nangyaring yan, tama na siguro yung isang buhay ng anak ko.
wala na pong sumunod o wala nang maulit na ganyang pangyayari. Dahil mahirap po, parang pag may nangyari pa, baka masiraan na ako ng ulo dahil hindi po kagagawa ng tao eh. Gawa po ng halimaw. Paano? Gusto ko mang gumanti para ano ko yung anak ko, pero wala po eh. Talagang no choice na ako, kaya sa Diyos na lang po ako umasa, tsaka sa mga taong yan, sumusuporta sa akin hanggang sa ngayon. Sila na lang po nagpapatibay sa akin. Si Ate Mean, Madre, tsaka marami pong tao na may mabuting puso para sa amin. Dahil wala po kaming yaman para sa ganung pangyari bigla-bigla eh makakapag imbalsamo ko, makakano ko ng kabaong. Pero nang dahil po siguro maraming naaw ba dahil ganito lang ang katayuan namin sa buhay. Hindi po ako masyadong nahirapan sa pinansyal habang nakalaman yung anak ko. Hanggang sa basta sa lahat-lahat po, hindi po ako pinahirapan ng anak ko. Ang pinakamahirap lang po sa akin yung kalooban ko na bakit ganyan. Sa isang iglap lang, nawalan ako ng anak nang wala naman siyang kaaway. Wala naman siyang masama. Yun lang po, talagang hindi ko po kayang Hindi ko lang po talaga sa lahat. Okay. So ate, may sasabihin niyo po. Ako po masasabi ko lamang po. Nagpapasalamat po ako kasi po nahuli na po yung mga ahas na namahe dito sa loob ng aming bahay. Kahit po nawalan ako ng isang anak na hindi ko po alam kung hanggang kailan ko dadalhin yung sakit. Nagpapasalamat pa rin po ako sa mga tao pong tumulong sa amin, kagaya po ng mga madre sa MCST, kay Mian, at sa lahat po ng nakiramay sa amin. Maraming salamat po, at sa inyo po. Malaking tulong po yung naibigay nyo. Sana po mas marami pa po yung matulungan nyo para mailigtas sa cobra. Yun po yung pinakamasakit dun eh. Hindi ko po nakita yung anak ko na nagkasakit. Kita ko po yung lakas ng katawan ng anak ko, yung exe. Tapos isang igla po, nakita ko na lang po yung anak ko na matigas na, nangingitim na, wala nang buhay. Tubig. Yan yung tubig nanay nyo. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko po mararamdaman yung bigat Tubig. at yung sakit ng pagkawala ng anak ko. Kaya po para sa mga magulang na katulad ko, habang nandiyan pa po yung mga anak nyo, lahat ng mga mahal nyo po sa buhay, iparamdam nyo na po lahat. Ibigay nyo na po sa kanila lahat. Huwag na po kayo magdalawang isip o manghinayang. Huwag na po kayong mahiya. Mahalin nyo na po. Bigay nyo na po yung lahat ng kaya nyong ibigay na pagmamahal. Yan lamang po. So, si Ate Mayan po Siya po yung yung tumawag sa atin. Ako po ay nananawagan sa ating mayor, si Mayora Lovely Reynoso, na sana po wala nang kasunod ito sa ating mga barangay dito sa Tayabas at bigyan mo po agad po ng aksyon. Yun lang po ang masasabi ko po sa iyo. Mga kaibigan, narinig po ninyo ang kanilang mga hinaing. Kasi po, sa totoo lang po, nahihirapan po ang mga tao gawa ng walang anti-venom vaccine eh. Yun lang po talaga ang problema, ang layo, alabang pa ho. Marami itong ahas sa alabang. So ganito po, ang dapat sana, asikasuhin na natin yung production ng anti-venom para makapag-request ang mga provincial na magkaroon din dito. At saka mag-train sila ng maraming doktor para mag-execute ng anti-venom vaccine. Yun lang po, yun siguro nagiging problema. Pero habang wala po yun, hindi kami titigil sa pagtuturo ng snake awareness sa mga kababayan natin. Lahat kami, pati yung mga hobbies na kilala ko, mga herpetologists na kakilala ko, magkakaisa kami. Yung mga hunters o tinatawag na rescuers sa Tarlac, sa Bicol, inaanyayahan ko kayo mga kaibigan na makiisa sa amin na ikalat ang snake awareness. Dahil yun lang muna ang panlaban natin sa kamandag ng cobra.
Sige po.